Shalom, Miss Pacha. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, bubuksan natin ang balumbon sa Kanan Korinto Kabanata 7, talata 39 at 40. Sa buhay na Mesiyano, ang ating mga relasyon ay higit pa sa kontratang panlipunan. Ito ay kedushin, pagpapakabanal. Si Pablo o Shaul ay nagtatanong, ano ang mangyayari kapag nagbago ang panahon ng pag-aasawa dahil sa pagkawala? Sinasabi ng teksto na ang asawang babae ay nakatali sa kanyang asawa hanggat siya ay nabubuhay. Ito ay tumutukoy sa sagradong brit o tipan ng kasal. Ngunit kung ang asawa ay mamatay, siya ay malayang magpakasal muli kung nais niya. May mahalagang kondisyon. Kailangang sila ay nasa Panginoon. Sa ating konteksto, nangangahulugang parehong naniniwala kay Yeshua at lumalakad sa Torah sa espiritu at katotohanan. Binibigyang diin ni Shaul na ang espiritual na pagkakaisa ang pundasyon ng mapayapang tahanan. Kung ang katuwang mo ay hindi ka bahagi sa iyong debosyon, ang tahanan ay maaaring mabahagi. Si Shaul ay nagmumungkahi na sa panahon ng pagkabalisa, may kaloob sa pananatiling walang asawa para magtuon sa kaharian. Hindi niya ito itinuturing bilang mabigat na kautusan, kundi bilang pananaw ng kalayaan. Naniniwala siya na ang pananatili sa isang kalagayan ay maaaring magdala ng mas masaya at nakatuong buhay para sa biyuda. Hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Ang konseptong Hebreo ng simcha o kagalakan ay madalas na nakatali sa paglilingkod sa lumikha. Siya ay hindi naghuhusga sa muling pag-aasawa. Malinaw niyang pinahihintulutan ito. Inaanyayahan niya tayong isaalang-alang kung nasaan ang ating pinakadakilang debosyon. May asawa ka man o wala, ang layunin ay pareho. Maging nakatalaga para sa Diyos. Si Shaul ay nagpapaalala na ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ang ating pangunahing pagkakakilanlan ay bilang mga talmidim ng Mesiyas, hindi sa katayuan sa pag-aasawa. Tinatawag tayong mamuhay ng may debosyong hindi nahahati upang sumalamin sa liwanag ni Yeshua. Tandaan, ang iyong kalayaan kay Mesaya ay ang kalayaang pumili kung ano ang pinakamabuti para sa iyong kaluluwa. Naway pagkalooban kayo ni Adonai ng karunungan sa inyong mga relasyon at kapayapaan sa inyong tahanan. Inaasahan ko ang pagkikita nating muli sa susunod na pag-aaral. Shalom Aleichem!